Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 13 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Ngunit bago nga tayo magsimula ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys! Bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay nagbabalak na nga si Piken na kuhain kay Frieza ang Janemba, habang si Goku naman ay pumunta nga sa planeta ni Lee para nga magpatulong dito na maghanap ng Primordial Beast. Dito na nga papasok ang part 13 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay patuloy pa nga rin sa pag-uusap sila Beerus, Piken at Vegeta. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na parang naghimasok na nga daw itong si Piken. Di ba sinabi mo kanina na may kukuha na sa pad at kumilos ka ng malaya, pero kung may iba nang kukuha ng pad, bakit ka pa sumama sa akin? Akala ko ay isa ako sa mga maghahanap sa Primordial Beast tulad ng gagawin nila Goku. Naiisip naman dito ni Vegeta na aware na nga din daw si Goku sa sitwasyon ngayon, pati na rin ang lahat ng mga God of Destruction. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na mas pinili nga daw nila na huwag maglagay ng anuman beast sa Universe 7, tulad nga daw ng sinabi niya kanina, ang planetang ito ang unang tatargetin ng mga Celestial Mage para sa iba pang motibo kaya gusto naming bawasan ang aming problema. At sa kasamaan palad ang God of Destruction ng Universe 7 ay isang pabaya at ayaw tumanggap ng responsibilidad, ang pagkuha sa Janemba at kay Majin Buu ay isang security matter. Sagot nga lang dito si Beerus at sinabi nito na alam mo Piken mas gusto kita noong hindi ko pa alam kung sino ka talaga. After nga masabi ni Beerus ang bagay na yon ay agad nga niyang binigyan si Vegeta ng isang earrings. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na para saan daw ba ito. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na ang earrings na yan ay isang simbolo na kaya mo nang gumamit ng destruction power, at ikaw na muna ang kumatawan sa akin. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na bakit daw ganon. Ano daw ang binabalak nitong gawin? Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na si Vegeta nga daw ang sasama dito kay Piken para gawin ang mission. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na ano ang ibig mong sabihin. Ibinibigay mo ang importanteng trabaho na ito sa isang mortal. Anong klase ng kapabayaan naman ito? Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na di ba sinabi mo na kilala ako sa pagiging pabaya? Ano ang ikinagugulat mo? Maiba ako, lumipas na ang panahon mo, ako na ang God of Destruction ng universe na ito, kaya gagawin ko ang mga bagay na gusto kong gawin. Kaya ngayon ay tutulog na muna ako. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na kaawa-awa ka talaga. Salita nga ulit dito si Beerus at sinabi nito na ikaw na ang bahala Vegeta. Sa moment na ito ay agad nang sinuot ni Vegeta ang earrings na ibinigay sa kanya ni Beerus. Salita nga ito at sinabi nito na di ba sabi mo involved si Frieza sa bagay na ito, tama ba? Ano ba ang plano mo para mapuntahan siya? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay wala nga daw siyang idea kung paano niya mahahanap si Frieza. Nagkita nga daw sila nito sa planeta ni Zuno, pero since nakilala nga daw nito si Frieza ay maari daw kayang masense mo ang ki nito. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na pero sigurado nga daw siya na nasa malayong lugar ngayon si Frieza. Kaya nga daw niyang mapuntahan si Frieza gamit ang instant teleportation. Pero hindi nga daw niya kayang masense ang ki ni Frieza sa ganitong kalayo na distansya. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na matutulungan nga daw niya ito, ngayon nga daw ay mag-focus na ito at subukan na nga daw nitong essence ang ki ni Frieza. At dito nga ay agad nang nag-focus si Vegeta pero agad naman siyang kinapitin dito ni Piken. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito. Sagot nga si Piken at sinabi nito na kumalma nga lang daw ito, gagamitin nga daw niya ang ability niya para nga daw maging mas matalas ang pang-sense nito, dahil dito ay magagawa mo ng masense ang ki ni Frieza sa malawakang distansya. Sa moment na ito ay agad nang nag-focus si Vegeta para nga hanapin ang ki ni Frieza. At wala pang ang ilang segundo ay matagumpay na nga niya itong na-sense, at mabilis na nga din niyang ginamit ang kanyang instant teleportation. Sila nga ay mabilis nang nakapunta sa planetang Queen. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ito. Bakit nga daw wala dito si Frieza? Ang pagkakaalam nga daw niya ay nasa spaceship ngayon si Frieza. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na ang matinding laban nga daw ay maaring magresulta ng pagkasira ng spaceship na maaring magpahamak sa Janemba pad. Kaya mas pinili ko na lang na pumunta sa planeta na ito dahil dito naman talaga papunta sila Frieza at ito ang magandang lugar para magsagawa ng isang laban.
Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na ginulo mo ba ang pag-sense ko sa kanila at mas pinili mo na mapunta tayo sa lugar na ito, hindi ko gusto ang ginawa mo. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na wag nga daw itong magalit, kung magising nga daw ang Janemba sa isang magulong sitwasyon ay maiintindihan nga daw nito kung bakit nga daw niya ginawa ang bagay na ito. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam, since napapunta pa lang si Frieza ngayon ay pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ba ang mga nangyayari, mukhang seryosong problema ito. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na ang universe nga daw na ito ay magiging lugar na ng mga kalaban at kung mangyari yon ay maapektuhan ka din sa mga mangyayari, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 8 kung saan ay ating makikita dito si Likir na kasalukuyan nang nakuha ang isang primordial beast. Salita nga ito at sinabi nito na nahirapan nga daw siyang ikumbinsi ang mga guardian na yon na ipagkatiwala ng mga ito sa kanya ang beast na ito. Sa moment na ito ay nakarating na nga si Likir sa kanyang planeta. Pero may biglang ang nagsalita at sinabi na parang natagalan nga daw ang God of Destruction na ito sa pagkuha sa bagay na yan. Salita naman dito si Likir at sinabi nito na wag na nga daw itong magtago, magpakita na nga daw ito. Wala pang ang ilang segundo ay mabilis na nga itong nagpakita, ito nga ay walang iba kung hindi si Tyra. Naiisip naman dito ni Likir na ang tao nga daw na ito ay walang lumalabas na kahit anong kisa katawan nito pero nararamdaman nga daw niya ang panganib sa upper ends nito. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na si Likir nga daw ay sinasabi na isa sa mga matatalino at masisipag na mag-aral na destruction sa henerasyon na ito. Pero kahit na ako ay naiiba ngayon ay alam kong nakikilala mo ang The Goddess Queen of War na nagmula sa Zoret Kingdom. Sagot nga dito si Likir at sinabi nito na ikaw pala si Tyra ang Grand Warrior Mage. Isa ka diba sa mga Celestial Mage? Sagot nga dito si Tyra at sinabi nito na tama ka. Salita nga dito si Likir at sinabi nito na ang lakas ng loob mo na pumunta sa akin universe, lalo na sa akin planeta. Salita nga ulit dito si Tyra at sinabi nito na pasensya ka na hindi ko naman gusto na ma-offend ka, basta ibigay mo na lang sa akin ang bagay na yan tapos aalis na ako. Pero sagot nga lang dito si Likir at sinabi nito na hindi pwede, at dito nga ay mabilis nang naghanda si Likir para nga harapin si Tyra. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa planetang Earth kung saan ay ating makikita na kasalukuyan ng hinahabol si Ob ng isang malaking monster. Pero sa moment na ito ay agad nga itong inatake ng isang lalaki dahilan ng pagtalsik dito ng monster. Ito nga ay walang iba kung hindi si Master Chappa. Salita nga dito si Chappa at sinabi nito na magmadali na nga daw itong tumaka sa isang nilalang na ito dahil daw sa barrel water na ito ay nahihirapan nga daw itong si Ob, kaya sa susunod nga daw ay wag na nga daw nitong ipapahamak ang sarili nito sa bagay na hindi naman daw kailangan dahil mas mahalaga nga daw ang buhay nito kaysa sa tubig na yan. Sagot nga dito si Ob at sinabi nito na gusto nga lang daw niyang tulungan makainom ang mga taong nauuhaw. Sagot nga dito si Chappa at sinabi nito na alam nga daw niya na dahil ang lakas nga daw nito ang magbibigay sa kanila ng kasaganaan. Ngunit dito nga ay mabilis na nga ulit na umatake ang monster na talagang nagpagulat kay Master Chappa at Ob. Salita nga dito si Chappa at sinabi nito na naku isa palang nanay ang monster na yan. At dito nga ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa ng monster na rektang tatama kay Ob. Pero sa sobrang pagkagulat nga ni Ob sa nangyari ay aksidente nga siyang nakapag-release dito ng sobrang lakas na wave blast na rektang tumama sa monster. Si Ob nga ay gulat nga sa nangyari. Naiisip naman dito ni Master Chappa na alam na nga daw niya na ang bata na ito ay isang special, bukod pa dito ay napaka-inosente at napakabait na bata nitong si Ob. Pero sa moment na ito ay may bigla na nga lang nagsalita at sinabi nito na sige bata, masama kung sakaling mamatay ka. Salita nga dito si Chama at sinabi nito na sino nga daw ito. Mukha nga daw hindi ito mapapagkatiwalaan. Salita nga ulit dito ang misteryosong being at sinabi nito na umalis na nga daw ito, wala nga daw siyang oras na makipaglaban sa isang basura. Sa sinabi nga ng misteryosong being ay nainas nga dito si Chama at sinabi nito na tignan nga daw nila kung magagawa nga daw nitong maulit ang sinasabi nito. At sa point na ito ay mabilis na ngang sumugod si Chama sa misteryosong being para umatake. Pero salita nga lang dito ang misteryosong being at sinabi nito na huwag ka nang lumapit, kahit lakasan ko lang ng kaunti ang atake ko sigurado na mabilis lang itong mamatay. Bago pa nga lang makalapit si Chama ay bigla na nga lang itong tumalsik sa hindi malaman na dahilan. Agad naman itong pinuntahan ni Ob para nga tignan kung okay lang daw ba ito. Pero ang misteryosong being nga ay mabilis nang nilapitan si Ob at kanya na nga itong kinapitin sa braso at sinabi na sumama ka na sa akin.
Ngunit sa moment na ito ay agad naman dumating si Biras para nga pigilan ang being na ito. Salita nga dito ang misteryosong being at sinabi nito na medyo magaling nga daw ang isa na ito, lumapit nga ito sa kanya habang tinatago nito ang kanyang key kaya hindi ko ito nagawang manotice. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na siya nga daw si Biras ang God of Destruction ng universe na ito. Huwag nga daw itong kabahan dahil ngayon pa nga lang daw magsisimula ang bagay na gusto nito.